Natanong siya dyan dun sa sinabi niya na sinabi ni Senador Erwin Tulfo na you can bend the law. Nako, naging issue ba sa kanya yan kanina? Ay hindi ba, kasi bago siya maging ombudsman, nanindigan pa siya sa isang habang naka-air yung himpilan ng radyo Viral yan, alam na alam ng ating mga kabayan yung pangyayari na yan. At kanina, matapos siyang manumpa ng I will obey the law, nanindigan, ito na lang, ano bang sinabi niya tungkol sa bend the law? Sige nga, sa kanyang ambush interview. Breaking the law. Go ahead, diba? It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Ayan. Simula. May naputol yung badang na yun. Sige. Naputol yung unang salita sige. Direct, doon sa simula. Naputol yung una Sige. Breaking the law. Go ahead, diba? It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Putol pa rin Hindi yung mismong simulang-simula Kasi sinabi niya doon na yung bend the law, that I will, hindi ko sinabi yung break the law. Diba? Yun ang sinabi niya Bending the law but not breaking the law. Yun, bending the law but not breaking the law. Nawala yung bending the law. Figure of speech daw yan. Yan. So sa Tagalog yun ibig sabihin, tayutay yun. Tayutay. Tayo. Ganun ba? Figure of speech ba yun? Yung bend the law? Sabi niya. Ang problema kasi dyan, ayon sa mga abogado, paano mo i-bend ang batas na hindi naman flexible? Ang batas kasi daw, hindi yan flexible Kasi meron ngang the law may be harsh Duralex and lex. But it is the law. Yes. Hindi mo siya pwedeng i-bend. Hindi pwedeng i-bend ang law. Kahit sabihin mong hindi naman i-break, hindi rin magandang i-bend ang law. Hindi ho maganda. Ngayon ko lang nalaman na yung bend the law ay figure of speech. Para sa kanya. Yan ang sabi ng ating bagong ombudsman. Well, iwan ko lang, tama din tayo ng mga abogado nakikinig ngayon sa atin. Hindi, kasi ganito, Jen. Pagka tinagalog mo kasi yung bend, baluktutin Baluktutin ang batas. Ay, hindi mo pwedeng binabaluktot ang batas para itama mo dun sa sarili mong kagustuhan. Dapat obey the law, hindi bend the law. Yes. Yun yung sinumpaan niya Obey the law at all times. Diba? Yan ang talagang, kahit nga sa kahit bata, alam naman yun Yun lang, bata sa eskwelahan kapag ka may bata sa loob ng eskwelahan, sa loob ng classroom, dapat masunod yun Halimbawa, bawal lumabas. Bawal lumabas. Pero pagka may ginawa sila, na pinag-uutos na bawal lumabas, depende na pala silang lumabas. Dapat lumabas ka kasi wala ka doon sa classroom. Baka sa labas, pwede mong gawin yung... wala ka sa loob ng classroom Baka yung yung dito pa... pero sana dyan, hindi ito maging... Kasi baka maging standard niya yung bending the law no? Ganon. Halimbawa, ito, ipaila natin ito. Sasabihin ng, hindi, siya, malalabag natin. Hindi, we can bend the law naman dito sa Pero alam mo, ako naman naniniwala, sa puntong ito, pilit na lamang, kasi pilit na lamang inilulusot yan. Para lang hindi, not to lose face. Yes. Diba? Alam mo naman ng abogado, pagka abogado ka, yung sinabi mo na mahirap mong bawiin yan. Pero sa lahat ng bagay, iikutan mo lang, para wag masabing nagkamali ka. Alam mo naman ng abogado, ganyan talaga Kaya lang ang problema, kapag ka nagkaroon ng isang insidente ng kaso, at sinabi ng mga abogado, ombudsman, mukhang na-bend mo yung law dito sa batas ko Kasi lagi siyang i-quote yan dyan. Mukhang na-bend mo yung law dito sa complaint namin. Bakit mo dinismiss? O kaya, bakit mo kinasuhan wala namang ebidensya, binend mo yung law. Gagamitin lagi sa kanya yan. Pero ano bang reglamento sa ombudsman? Sa ombudsman ata naman, walang walang oral arguments yan Di ba? Kapag dinidinig ka ata dyan. File ka agad sila. Di ba? Hindi ka nga pwede mag-file ng tag doon, yung arguments mo, di ba? Di walang hearing yan Parang ipatatawag ka lang ata nila, investigate ka nila. Pero pwede naman pasagutin. Ayun pasasagutin ka. Pero yung gaya ng abogado na sa proper court, hindi ganoon ang proseso dyan di ba? Parang fiscal sila Yes, sila yung magpapail ng kaso sa Sandigan Bayan. Kasi ang hinahawakan nila,
ay mga kasong may kaugnayan sa katiwalian at sa mga kilos ng mga tauhan ng gobyerno. Yan, yes, oo. Yan. Oo. Basta may kinalaman sa pagtupad ng tungkulin ng isang nanunungkulan sa pamahalaan. Alam mo, isang mabigat sa nakapatong sa balikat ni Secretary Boy, Ombudsman Crispin Remulla yung salita na yan. Ako hanggang siguro hanggang sa darating ang pagkakataon, nakadikit sa kanya yan. Alin? Yung bendalo. Nakadikit sa kanya. Kasi hanggang ka sa kahuli-hulihan, kuha ko sa kanya dyan. Kuha ko lang naman, tinanong sa kanya yan. Sabi mo, it's water under the bridge. Yun. Mga madaling palusot na lang yan. Alam mo na ibig sabihin wala na tapos na yan. Move on na tayo. Ombudsman na ako eh. Yun. Gusto mo, kasuhan kita. Mga ganon, diba? Dapat ganon. Miko Clavano, turuan mo Secretary Boying ng mga tamang... It's water under the bridge. Yan. Tapos na, nakalipas na. Diba? Huwag na uriratin niya kasi... Lalo pagka dinipen mo pa ng dinipen, lalong nababaon eh. Diba? At kung lahat ng tanong ukol dyan, sasagutin mo, lalo tayo makukumunoy dyan, Secretary Boying. Yes. Diba? Iwasan nyo na po yan. Alam nyo naman ang pagsagot niya, paano nyo na... Kumbaga understood na yan. Yes. Diba? Ang malungkot dito, Nelson, nawala itong bendalo kay Senador Tulfo. Napunta sa kanya. Samantala sa mga ayon lang naman siya. Yes, sir! Yung ganung salita kasi, di ba? Ang mabigat kasi, yun na nga, galing kang Department of Justice, napunta ka ng Ombudsman. Lalong mabigat. Bumigat ngayon yung pasan sa balikat mo, ubos salita na yun. Totoo. Kasi pwedeng i-interpret either way. Yung sumasang-ayon sa'yo, sasabihin, pwede yan. Kaya alam mo kung mas maraming hindi sumasang-ayon. Sasakyan na lang issue na yan. Kahit siguro itanong sa bar exam yan, baka walang sasagot na pwedeng event ang law eh. Wala yan. Ganun talaga. Anyway, yaman din lamang nandiyan na sa Ombudsman sapagkat sabi mo nga, Nelson, hindi naman tayong appointing authority. Ang Pangulong Bongbong, tanggapin na natin ang bagay na yan. May bulas man natin ang ating salobin at tayo man ay salita dito na maghapon, natutol tayo. Wala tayong magagawa. Andiyan na po. Kaya si Ombudsman Crispin Remulla. Ang gagawin na lang natin dito ay umasa na yung... Kaya nga natin ipinakita yung palasumpa kanina. Umasa tayo na yung kanyang sinumpa kanina, pinanumpaan, ay tutuparin niya. Buong puso niyang susundin ang mga umiiral na batas. Yes. Yan. Kaya dapat po talaga, yun ang asahan natin. Yes. Ngayon, Jen, kung bending dalo lang ang pag-uusapan, meron namang isang grupo ba ito o tanggapan? Hindi natin matawag Opisina ba yan? Opisina. Na hindi naman lo yung ibebend dyan Hindi lo, hindi batas. Hindi batas ang ibebend, kundi yung kanila lang pride. Ay, ano yan? Medyo ibababa lang yung pride. Madali yan. Di ba? Madali yan. Di ba yan? Ang iba lang kasi talaga kapag anong tawag doon? Yung palabra, hindi naman palabra de honor. Kundi minsan yung pride ayaw lunukin Ayaw. Pero sa makabagong panahon, Nelson ano na yan? Lalo na kung ang nananawagan ay taong bayan. At mas maraming panawagan. Sino yan? Ang tinutukoy po natin dito ay itong ICI, Jen. Ang Independent Commission on Infrastructure. Yes. So, alin ba yung tinitindigan nila? Na para bang ito ay batas na hindi pwedeng i-bend. Para bagang nakasulat sa bato. Yun. Di ba? Ito po yung tungkol sa pagsasapubliko ng kanilang hearing. Kasi kahapon ay may pahayag na dito yung, ano bang pangalan nito? Tingnan muna nga natin yung mga miyembro ng ICI. Kasi nagbago na ang komposisyon May napalitan at may nanatili. Ang mga miyembro po ng ICI ay kagaya ng nakikita nyo. Ang chairperson niyan, Andres Reyes Jr., ito po ay isang retired yan? Former Associate Justice of the Supreme Court. Yes, May extensive judicial career. Ibig sabihin, ito po ay bihasa sa mga court hearing, sa pagtaya sa isang testigo, kung nagsasabi ng totoo, kaya niyang makita kaagad. Sa mga tanong pa lang, masusuri na niya kung nagsasabi ng totoo. At yung kanyang katabi sa larawan, si Brian Kit Osaka, yan po ay abogado din, lawyer, at tumatayong executive director, at siya po ay dating tagapagsalita ng Supreme Court, kaya ngayon ay siya rin ang nagsasalita dito para sa ICI. Pero siya naman hindi sumasama sa mga investigation
Executive Director lang siya nung ICI. Ang talagang tumatanong, nagsasagawa ng pagdinig, ayan sina former Justice Reyes. Yan. Itong si former DPWH Secretary Rogelio Singson. Si Babe Singson, yan. Si Secretary Singson, kung pag-uusapan na yung mga proyekto, pagpopondo sa TBWH, ay hindi mo rin mapapaikutan ito. Ay, oo. Hindi mo ito pwedeng lokohin. Yes. Kasi siyempre, dating ang tagal na dyan di ba? Totoo. Alam niyo yung pasikot. Nakailang balik na sa DPWH yan. At bukod sa kanya, may pangatlo pang kasama sa pagdinig. Ito naman ay accountant naman ito, kung yung nakamali. Siya po ang country managing partner ng SISIP Gores Belayo and Company. So SGB. Yan. Alam nyo, ang SGB, pagka pag-uusapan ay auditing din. Kalibre, number 1, ha? Kaliit-liitang detalye. Kaya ni ano yan. Kaya sa mga, yung mga contest, silang nagsusuri. Sa mga international beauty pageant pala, no? SGB, lagi nababanggit yan, ha? At siya po ay may extensive experience as a public accountant, auditor, and eto na, fraud examiner. Matindi pala. Ang ibig sabihin nito, hindi mo papapaikutan ito. Naman. Kahit anong sabihin mo dito, magsinungaling ka, yung pagkwenta, maliin mo, at sabihin mo ito ay ganito karami, pero hindi naman pala, hindi mo maililigaw ito, Jen. Matindi yan. At ang isa pang, ito naman special advisor and investigator, dating PNP chief, Rodolfo Asurin Jr. Pero ito ata, hindi naman ito nakikibahagi sa mga pagdinig sa hearing niya. Pero investigator. Yes. Kumbaga, special advisor. Yes. Hindi mo rin maililigaw ito. Investigador na yan. Hindi mo maisahan. Ngayon, bakit ba natin inisa-isa? Bakit natin binalikan itong 5 ito, Nelson? Kasi mukhang dito po sa paliwanag ng ICI, kung bakit ayaw nilang isa publiko. Sige, pakinggan natin na lang. Si Attorney Brian Kit Hosaka. Meron siyang dalawang sinasabi dyan ha? Na puntos, kung bakit hindi siya sa publiko. Unahin natin yung pinakabago. Kahapon, bakit ayaw ng ICI na ipadinig sa publiko ang pagdinig? Attorney Brian Kit Hosaka. Well, right now, the policy stays. But as long as we keep on informing the public as much as possible with regard to information that would not trample upon the individual rights of others. As I always said before, iniingatan rin natin na ang mga impormasyon o yung mga inaakusa ng mga aming mga resource persons, in a way, it has to be verified. Mahirap po kasi na pakikinggan natin na lang ang statement ng isang tao, especially without even checking their background or their character. So tinitignan din po yan. Mahirap po na maging maniniwala na lang tayo basta-basta sa testimony o sa statements ng ibang tao. Ayun. Ang sabi niya dito, kasi baka meron diyang resource person na mag-akusa magtuturo. Tapos paniwalaan ng manonood, kasi naka-livestream, madadaya daw ang publiko. Kaya lang, hindi naman magsasalita yan ng siya lang Nandyan nga yung, binanggit natin isa-isa, pakita mo nga uli yung mga miyembro ng ICI. Ayan nandyan sila sila ang nagtatanong. Halimbawa, may nag-akusa dyan na wala namang basihan, pababayaan ba yan ni Chairperson Andres Reyes? Binobola mo kami, parang sabihin gano'n. Gaganon di ba? Ano ang resibo mo? Ano ang katunayan mo dyan? Ikaw ba'y sigurado? Di ba? O nagsisinungaling ka lang. Halimbawa, yung SGB, accountant, pagka may nagsabing tungkol sa mga kwenta-kwenta. Sa mga numero naman yan. Ito pong ganito karaming pera, i-deliver ko ganito. Yan. Kayang-kayang tanungin ng auditor yan. Kung substandard naman ang inyo, tsak malalaman, technical ni Babe Singson naman yan. Ginawa po namin kompleto yung project. Alam ni Babe Singson yan. Ganong baka lang ginamit nyo, ganong semento, ganong buhangin, di ba? Naglagay pa kayo ng ganito. Ganong kapal niyan. Hindi mo papapalusutan yung